Tinatanggap ko ang ipinataw na parusa ng China dahil sa aking pagtatanggol sa mga karapatan, dangal at soberanya ng sambayan ng Pilipino sa West Philippine Sea. Ito ang mismong pahayag ni dating Senador Francis Tolentino sa sanction o parusa na ipinataw sa kanya ng China. Kasunod ito ng pahayag ng Chinese Foreign Ministry spokesperson na may ilang politiko sa Pilipinas na kontra sa China na naglalabas anila ng malisyosong pahayag at aksyon sa mga isyu na konektado sa China na nakapipinsala sa naturang bansa at relasyon nito sa Pilipinas. Bunsod nito, nagdesisyon niya ang China na magpataw ng parusa laban kay dating Senador Tolentino dahil sa hindi pangkaraniwang asal nito sa China-related issues. Pinagbawalan rin ng China na pumasok ang dating mambabatas sa Chinese mainland, Hong Kong at Macau. Ngunit para kay Tolentino, ang naturang parusa ay isang karangalan at patunay ng kanyang paninindigan na protektahan ang pambansang interes at dangal ng mga Pilipino. Nanindigan din ito na patuloy na ipaglalaban ng nararapat sa bansa kasama ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan at mga mangingisda. Wala anyang dayuhang puwersa ang makapagpapatahimik o makababawas sa kanyang determinasyon na ipaglaban ang soberanya ng Pilipinas at ipinagmamalaki nito na siya ay Pilipino. Kinuwestiyon naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang aksyon na ito ng China. Ani Estrada, kailan pa naging hindi pangkaraniwang asal ang pagbubuo ng mga lehislasyon para igiit ang karapatang pangsoberanya ng Pilipinas. Dagdag pa ng Senate President Pro Tempore, ang aksyon ni Tolentino ay kasang-ayon lamang sa mga demokratikong proseso at legal frameworks ng bansa. Sa halip, sa nakalipas na 4 na taon ay China anya ang patuloy na nambubuli at nangaharas sa kabila ng arbitral ruling pabor sa Pilipinas. Hinihimok nito ang Department of Foreign Affairs o DFA na ipatawag si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian para magpaliwanag sa naging aksyon ng kanilang pamahalaan. Ayon naman sa DFA, bagaman karapatan nito ng China, hindi ito nakatutulong para sa pagpapanumbalik ng tiwala at magandang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.